Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Magandang gabi mga kapamilya mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo kung saan naaabot kayo ng The Filipino Channel. At sa mga kaibigan natin sa Bataan, Maya Abengi Apo. Sa mga kabalita natin Cebuano, maayong gabi. At sa mga kakampi natin sa Davao, madayaw na gabi. Kumusta po kayo mga kababayan at kapamilya namin? Naway abutan namin kayong walang sakit at nakangiti. Maganda po ang aming inihandang koleksyon ng kwento ngayong gabi sa aming kinalap mula sa kapuluan ng Mindanao. Bisitahin po natin ang bahaging South Cotabato kung saan ang kanilang kultura at ang kingganda ay baul ng kwentong mayaman sa aral ng buhay, pag-ibig at tagumpay. Angkas na sa biyaheng Mindanao! Alam niyo ba na ang pinakamasasarap na pinya ay mula sa South Cotabato? Climate here is excellent for pineapple and it produces the best pineapples in the world. At sa amin pong pagbisita ay pinakita sa amin kung paanong mula sa lupa na uwi sa lata ang pinakamasarap na pinya. Siya'y iniluwal na may-ari ng isang lalaki at ari din ng isang babae. Babae nga ako, babae nga yung ano ko, pero may ari din ako na nakatulad ng mga lalaki. Lumalaki rin din sa kanila eh. Kasarian ng lalaki lumalaki. Parang nawawala na yung kasarian ng babae nila. At dahil sa pagkakaroon nila ng dalawang kasarian, sila'y lumaking hindi normal. At minsan ay nagtatanong, girl o boy? Ano ba ako? Ang mga disenyo at laro ng kulay sa mga telang pinalak ay hango daw ng mga tibuli sa kanilang mga panaginip. Hindi totoong yung mga tribo at ibang relihiyon di magkasundo. Para kaming tinalak no? We succeeded in weaving ourselves into one tapestry. At para pagyamanin ang kanilang kultura, makulay din at masigla ang taunang pista ng tinalak. Walang pinipili ang kapangyarihan ng pag-ibig. Tulad ni Ruel, tinalikuran ang pagpapari para siya ay maikasal. Sabi ko may mga tanong ako sa Islam, kung pwede ba na, kung ang Islam ba makatulong sa problema ko. Kailangan niyang mamili ang manatiling Katoliko o ang maging isang Muslim. Alin ang mananaig? Pananampalataya o pag-ibig? Isang lola ang ginagalang ng lahat. Bakit? Dahil ang halos lahat ng matatanda at magulang dito ay naging estudyante ni Lola. You cannot just leave ang lahat yung mga kabataan are under me. They want to be guided. These children will grow big. Nitong nagdaang Oktubre ay itinagdiwang ni Lola Rosario ang kanyang ika-100 taong birthday. At ang lahat ng kanyang naturuan, bumati sa guro ng bayan. Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina at ito ang Rated K. Sa bayan ng Tupi sa South Cotabato, isang lola ang ginagalang ng lahat. Bakit? Dahil ang halos lahat ng matatanda at magulang dito ay naging estudyante ni Lola. Opo, si Teacher Rosario Senador ay nagturo ng halos 5 dekada. At ang nakakatuwa dito, nitong nagdaang Oktubre ay itinagdiwang ni Lola Rosario ang kanyang ika-100 taong birthday. At ang lahat ng kanyang naturuan, bumati sa guro ng bayan. She's considered as the mother of Tupi, a great mother of Tupi. Mula sa mga abo ng gyera sa katimugang bahagi ng Mindanao, bumangon ang isang institusyong huhubog sa ilang henerasyon ng mga kabataan. Ang Tupi Elementary School.
kilala ngayon bilang Tupi Central Elementary School. Sabik sa kaalaman ang mga kabataan noon. Kaya kahit maglakad ng 3 oras papunta sa paaralan, tinatyaga ng magkakapatid na Totoy, Fernancio at Nenita Cruz. Magsisimula kaming alis ng bahay ng 4 o'clock in the morning. Along the way, doon kami mag-aalmusal sa kalagitnaan. Merong mga bukal na lumalabas noon. Doon na rin kami magsisipagpaligo. Tulad ng mga kaedaran nila at ng mga kabataan ng sumunod pang henerasyon, isang guro ang humubog sa maraming kaugalian. At nalalaman nila, si Ginang Rosario Senador, guro ng bayan. Isa sa mga naituro niya sa amin, yung respeto at pagmamahal sa watawat natin. Nagsimula pa nga kami noon, Star Spangled Banner. Ibababa yung bandilang Amerikano, itataas yung bandilang Pilipino. Ang kapatid ni Fernancio na si Totoy, aminadong umulit ng grade 1. Pero nung si Mrs. Senador daw ang naging guro niya, hindi lang niya pinasa ang unang baitang. Paborito pa raw siya nito. Ang pagkakaiba ni Ma'am Senador malambig yung parati akong 85 yata ang grade ko. Animo bokasyon. Isang hindi matatanggihang tawag para kay Rosario Senador ang magturo sa kabataan sa loob ng halos 50 taon. In front of the school ang bahay. You cannot just live. And beside that, ang lahat yung mga kabataan are under me. And they want to be guided. These children will grow big. And it will be all there outside. Dahil sa tagal na nagsilbing guro, kapwa na ambunan ang mag-inang Seferina Cortez at Rita Caino ng mga aral ng guro ng bayan. Ay, mga pilyo, ginagrade niya ng 75. Malumay, magsalita yung matanda na yan. Ayun naman ay babay. Para kay Rita naman, isaan niyang payo ni Ginang Senador sa kanyang personal na buhay ang tumatak sa kanya. Nalaman man niya yan na may naliligaw na sa akin. Tinawag niya yan ako sa office. Sabi niya sa akin, ikaw ha, huwag kang mag-aasawa ng maaga kaysa sa Bisaya. Pero parang nagdilang anghel siya, nag-asawa ko ng maaga. Hindi ko sinunod, pinagsisihan ko yan habang nabubuhay ako. Umaabot nga sa labas ng silid-aralan ng impluwensya ni Ginang Senador sa kanyang mga estudyante. Para kay Gloria Palmes, utang niya kay Ginang Senador ang kanyang tagumpay. Ang very significant influence sa akin ni Mami Senador, yung nag-asawa ba ako na very early, in-advise niya ako na, why don't you go to school, go back to school, go back to college. Alam mo, Gloria, whether you like it or not, when you die, you will leave the children. You better leave them now for their good. Kaya ngayon, regional supervisor na ako ng DepEd. Hanggang ngayon daw, dama pa rin ang kontribusyon ni Ginang Senador sa Tupi Central. Marami sila naibigay ng mga donations dito, yung grass stand namin, pagkatapos yung aming stage ngayon. At dahil ika-100 kaarawan ni Ginang Senador, nitong Oktubre, ang kanyang mga dating estudyante, dating mga kasamahang guro, at mga kasalukuyang estudyante ng Tupi Central ang nagbigay ng pasasalamat sa ina ng bayan sa loob mismo ng classroom.